Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Sana ay tayo ay nakahanda ng mag-aral sa gabing ito ng ating daily devotion. Magandang gabi po sa lahat. Nandito po ulit ako at nagpapatuloy sa pag-aaral na ating ginagawa. Noong mga nakalipas na araw ay na-miss ko ang ating gawain. Si Pastor Claude ang pansamantalang humalili sa akin dahil nandoon lang po ako sa may mga inasikasong lugar at maraming lugar na pinuntahan, may mga fellowship na inatinan at ito ay para din sa pagpapalago ng gawain ng Panginoon. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa inyo pong maagang pagsama. Nagkita po tayo uli. Ayan. So, itong nakalipas na ilang araw na nasimulan at natalakay ni Pastor Claude ang Isaiah chapter 31 at ito po ay natapos niya. Ngayon naman ay tayo ay magpapatuloy sa mga sunod na kabanata. Ito ang chapter 32. Salamat Pastor Claude. Magandang gabi. Ayan. So, nandito po ako ngayon sa church, sa Touching Life sa San Rafael. At kanina may mga kinausap lang pong ilang tao. So, tayo nga po ay nasa ating pagkapatuloy ng pag-aaral. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muli ay sama-samang dumulog at manalangin sa Panginoon. Samahan po ninyo ako. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong patuloy na pagsama, patuloy na paggabay sa amin. Salamat sa pagkakataong ito, muli kaming makapag-aral ng iyong mga salita, nakapagpatuloy na matuto at ito po ay magawa namin na napaka-epektibo para sa aming pagkatuto. Samahan mo kami gabayan, Panginoon, sa gabing ito. Pinapaubayan namin sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Manguna ka po at mangusap sa mga kapatid namin upang sila ay makasama namin sa talakayan sa gabi pong ito. Salamat po, ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so salamat pong muli. Okay, so yun nga po, ilang araw din akong nawala simula Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules at Huwebes. Yan, na-miss ko ang magtalakay. So, atin pong bigyan ng recap, sumandali, bago tayo pumunta sa ating kabanata sa gabing ito. Sa chapter 32 ang ating tatalakayin. Pero bago yan, balik-aralan natin sa sumandali. A short recap lang sa chapter 31. Ang chapter 31 ay tumutukoy sa pagtatanggol, sabi dito sa kabanatang pagtatanggol ng Diyos sa Jerusalem. Ito po'y may 9 na talata at ito ay basically ay hinati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi, yung verses 1 to 5, ay tumukoy sa kakayahan ng Diyos. Na yung deklarasyon dito na walang magagawa ang kakayahan ng tao. At muling ipinakita sa verses 1 to 5 na ang mga Israelita ay nagtiwala sa Ehipto sa halip na sa Diyos. At sa pamamagitan ng pagtitiwala na ito, mararanasan nila ang kanilang kahirapan at ang lalong pagbagsak. Dahil ipinakita dito na ang Ehipto ay mga tao lamang at hindi sila mga Diyos, wala silang magagawa at hindi nila kayang kontrolin ang anumang bagay na niloob ng Panginoon. At doon naman sa ikalawang bahagi, yung verses 6 to 9, ito na may tumukoy sa pagbabalik loob ng mga Israelita kay Yahweh. Sinabi naman sa talata na ito, ang mga kapakinabangan. At yung una dito, yung panawagan na kayong mga Israelita ay manumbalik, magbalik loob kay Yahweh o sa Panginoong Diyos. At pag nangyari ito, ay siguradong mararanasan ninyo ang mga mabubuting bagay. At sila ay nandoon ang pagsama ng Panginoong Diyos sa kanila. Yung kanilang mga kalaban ay walang magagawa sa kanila at sila ay siguradong magwawagi dahil kasama nila ang Panginoong Diyos. Okay, so sa pagkakataong ito tayo magsisimula ng bagong kabanata. Magandang gabi, Tita Glo, sa Yasim, sa Antipolo. Yan, good evening po sa inyong lahat. Nawa ay nakikinig at kasama ang buong pamilya diyan sa Antipolo City. Ayan. Okay, tayo po ay tatalakay sa chapter 32 ng Isaiah. Sa pagsisimula po natin, ang pangkalahatang konteksto ng kabanatang 32, ito ay nagbibigay diin sa darating na paghahari ng isang matuwid na hari at sa mga pagpapalang kaakibat nito, kapwa para sa mga tao ng Juda at para sa mas malawak na mundo.
Bagaman sa panahon ng paghahayag ng propesiyang ito, tinutukoy nito ang makatarungang paghahari ni Hezekiah. Si Hezekiah ang pangunahing karakter na tinutukoy dito. Subalit sa pangmalawakang nilalaman, ito ay nagpapahayag ng pangunguna ng Misayas o ng Panginoong Hesukristo sa kanyang bayan sa dulo ng panahon. Magandang gabi, Ate Alma, sa buong pamilya diyan sa inyong pong tahanan. Nawa ay kasama na takikinig sa ating talakayan ng buong pamilya. Ayan. So, ito nga pong chapter 32 ay tumutukoy sa mabuting bayan, mabuting paghahari, kung saan ay ang pamumuno ay mangyayari sa pamamagitan ng isang makatarungang paghahari. At basically ito po ay nangyari nga sa kapanahunan ni Hezekiah. Si Hezekiah ay naglalarawan sa uri ng pamumuno na gagawin ng Panginoong Hesus sa mundo. Kung maaalala natin doon sa ating lesson sa Christology, pinag-aralan natin yung types of Christ or typology. Si Hezekiah ay isang uri ni Kristo na nagpapahayag ng paraan ng pamumuno ni Jesus Christ. Yung pagiging righteous, pagiging mabuti ni Hezekiah ay ganun mismo naglalarawan ng paraan ng pamumuno ni Jesus Christ. Magandang gabi, Ate Jessa. Salamat at napasama ka at sumama ka sa ating talakayan. Buhat pa po siya sa Doha, Qatar. At si Ate Emmy Forio, magandang gabi, Ate Emmy, salamat po at kayo ay napadaan sa ating talakayan. Yan. So tayo po sama-sama. So pinapakita nga natin sa ating talakayan na si Haring Hezekiah ay isang uri ni Kristo na nangunguna sa pamamaraang makatuwiran at makatarungan, righteous and just. Inihahambing nito ang ideyang ito sa hinaharap na at naiiral na katiwalian at kawalang katarungan na nagtatakda ng isang malinaw na pananaw ng isang naibalik na at matuwid na lipunan. Ipinapakita na doon sa sa panahon ni Propeta Isaiah o sa panahon ni Haring Hezekiah, ang kasamaan ay laganap sa mundo. Subalit sa lahat ng kaharian, naiiba ang kaharian ng Juda sa panahon na yon. Na napaka-righteous, isang mabuting hari, si Haring Hezekiah. Sinunod niya ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan ni Isaiah. At kung ating matatandaan, siya yung tao na mamamatay na, siya yung hari na mamamatay na, pero humingi pa siya ng dagdag na taon kay Yahweh. Kaya na-extend pa ang kanyang leadership bilang hari ng Judah. Yan. Ang kanyang pangunguna ay kinapapalooban ng pagiging makatarungan at pagiging makatuwiran. Kaya nga ito'y naglalarawan sa paraan ng pamumuno na gagawin ng Panginoong Hesus. So Hezekiah is one type of Christ. Yan. Kung yan nga dun sa typology, Hezekiah is a typification of Christ. Ano po? Sa iba na hindi nakadaan doon sa Christology, meron po kasing mga karakter sa Biblia na naglalarawan ng katangian ni Jesus Christ. Ang tawag po doon ay types of Christ. Ang isa dyan ay si Moises, si Joseph the Dreamer, si Abraham. So ayan po. At kasama itong si Haring Hezekiah. Yung karakter ni Hezekiah ni Jesus Christ na natunghayan natin sa Bagong Tipan ay naipakita agad sa mga taong ito nung panahon sila ay nabubuhay. Magandang gabi, Sister Irene. Salamat sa pagsama mo ngayon. Yan. Okay. So, ang mga pangunahing tema ng kabanatang ito, una, ito ay naglalaman ng isang matuwid na tagapamahala. Laman ng propesiya sa kabanatang ito ang isang hari na namumuno sa pamamagitan ng katuwiran at mga prinsipe na namamahala ng may katarungan. Ito'y kaugnay ng pamamahala sa panahon ni Haring Hezekiah, sa panahon ng paghahayag ng propesiyang ito. At tumutukoy sa propesiya ng pagdating at pangungunan ng Panginoong Hesus. Tinatalakay din dito ang mga pagpapala ng pagpapanumbalik. Inilalarawan ng kabanata kung paano magdudulot ng mga pagpapala
ang pamumuno ng hari at kung paanong ito ay pagmumulan ng kaaliwan at lakas. Ang mga pagpapaling ito ay sumasagisag sa kapayapaan at katiwasayan na idudulot ng pangunguna ng darating na hari. So, yun sinasabi ditong darating na hari, ito nga ay si Jesus Christ. Noong ipinanganak ang Panginoong Hesus sa lupa, hindi siya namuhay bilang hari, kung hindi isang ordinaryong tao na naghirap, namatay sa krus at muling nabuhay. Pero sa darating na panahon, yung tinatawag nating Millennial Kingdom sa Isaiah chapter 25, yun ang tinatawag na paghahari ni Kristo dito sa lupa. Itatatag niya ang kaniyang kaharian. Okay, magandang gabi, Sister Ana. Salamat at nandyan ka na. Tinatalakay din dito ang pagbaligtad sa kasalukuyan. Ang kasalukuyang binabanggit ay dalawang bagay. Yung panahon ni Hezekiah o ni Propeta Isaiah at yung kapanahunan natin ngayon. Sa panahon ni Isaiah ay kasamaan ang namamayani sa mundo. Subalit kakaibaan nangyari sa Juda dahil pinamunaan ito ng isang matinong hari na si Haring Hezekiah, kaya righteous ang mga tao na nandoon. Magandang gabi, Kelvin. Salamat at napadaan ka sa aming pag-aaral. Sa atin namang kasalukuyang panahon, alam nating lahat na ang mundo ay pawang puno ng kasamaan. Maraming nagtuturo ng mali. Pero pagdating ng rapture, iaangat tayo, and then great tribulation, and then saka darating yung shifting of government from the secular world papunta doon sa Millennial Kingdom. Kung saan yung Millennial Kingdom ang mamumuno ay ang Panginoong Hesus. Kaya magkakaroon ng pagbabago, mababaligtad ang kasalukuyang kapamahalaan. Ang pamahalaan at pamumuhay sa panahon natin ngayon, alam natin na kinapapalooban ng kasamaan, kinapapalooban ito ng mga maling gawain, mga pangit at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero pagdating ng panahon na ang Panginoong Hesus nang mangunguna sa atin, o yung pinupropesiyang hari sa kabanatang ito, mababago, mababaligtad ang sitwasyon. Pamumunuan tayo ng isang matinong hari at ito nga ay ang Panginoong Hesus. Tinatalakay din dito ang propesiya ng kaguluhan at mas mabuting panahon. So parang ganun din. Magkakaroon ng kaguluhan sa mundo, pero sa dulo ng kaguluhan na to, yung pagkakaroon ng mabuting panahon kung saan ang Panginoong Hesus ang maghahari sa atin. Yan. Ating tatalakayin sa bahaging ito ngayon, siguro 2 talata ang ating tatalakayin. Ano po? Ang kabanatang 32 ay hinahati sa 2 pangunahing bahagi or seksyon. Ang unang bahagi ay sumasakop sa talatang 1 hanggang 8 at ang pangalawang bahagi ay sumasakop sa talatang 9 hanggang 20. At ang dalawang ito ay may kani-kaniyang tema. Doon sa verses 1 to 8, tumatalakay ito at naglalarawan ng pangitain sa hinaharap kung saan ang pamamahala at ay kinapapalooban ng katarungan, katuwiran at kapayapaan. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matuwid na mga pinuno at mga negatibong kahinatnan ng mga masasama. So nandun yung comparison. Yung mga taong nananatiling masama, mayroong makakaranas ng mabibigat na sitwasyon. Subalit ang maghahari dito, isang haring matino o makatarungan, kaya mararanasan ng mga taong susunod sa kaniya ang katiwasayan, kagandahan. Yung totoong kagandahan sa buhay nating mga mananampalataya. Yung mga itinuturo ng mga tao ngayon na kasaganaan ay hindi yan kasaganaan. Yan ay kahirapan. Pangit po yan. Ang totoong kasaganaan at kapayapaan ay dun pa mararanasan natin sa Millennial Kingdom. Magandang gabi, Sister Lloyda Magsanok. Buhat po ito sa POMCC. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pong pagsama sa ating pag-aaral. Okay. So, ang pangalawang bahagi ng chapter 32, ang verses 9 and 20 ay naglalarawan ng kalalagayan ng kasalukuyang kalalagayan ng kasiyahan at pagmamataas ng mga kababaihan ng lupain. So binanggit doon sa verses 9 to 14 yung mga sitwasyon ng mga babae na nagdiriwang, gumagawa ng ng mga bagay na sa tingin nila ay magaganda pero hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos. At doon naman sa verses 15 and 18,
nagsasalita naman tungkol sa pakikialam ng Diyos, yung pagbuhos ng kaniyang espiritu, pagpapalit ng disyerto sa isang matabang lupa, at pagdadala ng katarungan at katuwiran. Ito yung shifting of times, no? Shifting of from isang mapangit na sitwasyon sa mundo patungo sa isang makatarungan. So ayan na. And then pagdating sa 19 and 20, naglalarawan na ito ng seksyon kung saan ang kapayapaan at katiwasayan sa hinaharap ay maghahari kapag ang bayan ng Diyos ay nakipagkasundo sa Kaniya sa mga pangako ng isang ligtas at maunlad na pag-aral o pag-iral o pananatili. So ating makikita dito na ang mapangit na sitwasyon ng mundo ay po pwedeng mabago kung ang mga tao ay magbabago. Ang pagbabagong binabanggit dito ay buhat sa paggawa ng masama, buhat sa paglugmok sa kasalanan at pagsuway patungo sa pananampalataya, pagkakaroon ng kaugnayan sa Panginoong Hesus at pagsunod sa kaniyang mga kautusan. So makita natin yung shifting. At ito'y very basic, ito isang fundamental truth sa Biblia at sa buhay nating mananampalataya. Kung dati ang buhay natin ay tila mga patay, kagaya na binabanggit sa Efeso chapter 2, dati mga patay dahil sa ating kasalanan, pero dahil tayo ay muling binuhay at tayo ay nanampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, magkakaroon ng kaligtasan. At doon sa verse 10 ng Efeso, tayo ay mamumuhay ng magkakaroon ng mabubuting gawa. So makita natin yung consistency ng Biblia. Isaiah chapter 32, ganoon ang tinatalakay. Cross-reference ay Efeso chapter 2 verses 1 to 10. Ayan. Okay, so napaka very exciting po na talakayin ng mga bagay na to kasi ito'y tumutukoy sa mangyayari sa mundo ng mga tao kung sila ay magiging mananampalataya. Yung mga kagaya na nating mga born again Christian na, makakaasa tayo na mangyayari ito sa atin. Pero yung mga hindi pa Kristiyano, iba ang mangyayari sa kanila. Ayan, kaya somehow, meron tayo pang responsibility na magbahagi ng kaligtasan sa kanila. I-share ang gospel, at Panginoon na nakakaalam kung sila ay karapat-dapat na iligtas. Okay? Ayan, sige. So, pumunta po tayo sa unang talata. Unang dalawang talata. Okay. Upang lubos na maunawaan ang kahulugan ng mga talatang ito, yung verses 1 and 2, mahalagang isaalang-alang natin ang kontekstong pangkasaysayan at pangpanitikan kung saan o kung kailan ito isinulat, yung chapter 32. Si Isaiah, sa ating natutunan sa mga nakalipas na pag-aaral, nire-review lang natin, si Isaiah sa isang propeta na nabuhay noong ika-8 siglo BCE o before Christ. Ika-8 siglo, ibig sabihin 800 BC. Noong panahon ng malaking kaguluhan sa politika sa kaharian ng Juda. Ang imperyo ng Assyria ay isang nangingibabaw na puwersa sa rehiyon at ang mga tao ng Juda ay nahaharap sa banta ng pagsalakay at pagkawasak. Kasi ang purpose ng Assyria ay sakupin ng lahat ng bansa, lahat ng kaharian. Kaya dahil yan siya ang pinakamakapangyarihan sa kapanahonan na iyon. Sa gitna ng kaguluhang ito, nagdating si Isaiah ng mga mensahe ng pag-asa at katiyakan sa mga tao na hinihimok silang magtiwala sa proteksyon at pagliligtas ng Diyos. Ayan. Okay, patin pong talakayin ang unang talata ng kabanatang ito, verse 1. Ang sabi dito, makikita ninyo may haring mamamahala ng matuwid at mga pinunong magpapairal ng katarungan. Ito po ay ayon sa Magandang Balita Biblia, MBB. At buhat naman sa Christian Standard Bible, CSB, indeed a king will reign righteously and rulers will rule justly. Ayan, hindi po King James ang ating pinagbasihan sa bahaging ito. Doon tayo sa Christian Standard Bible. Ang talatang ito ay nagpapakita ng itatatag na ang isang ganap na makatarungan at mapagbigay na pamahalaan, righteous with just
and compassionate government, kung saan ang hari at mga pinuno ay mamamahala ng matuwid, makatarungan, may pagpapahalaga sa karapatan at kapakinabangan ng mga tao. Ang pamahalaang ito ay inaasahang magbibigay ng proteksyon sa mga mahihirap. So ito basically, ito naman ang inaasahan ng mga tao. At ito'y mararanasan na nila. So ito yung inaasahan na paraan ng pamumuno ng mga namumundok. Parehas na pamahalaan. Ako'y dating kabahagi ng grupong yan, yung mga leftist movement, yung mga nag-aaklas at lumalaban sa gobyerno. Ang kanilang ipinaglalaban ay parehas na pamumuhay, katarungan, walang naaapi. Ito po mangyayari na. Kaya lang nabanggit ko sa inyo noon, nung panahon ako'y lumalaban, ang itinuturo sa amin sa pamamagitan ng armed revolution o pakikipagpatayan sa mga militar, pagbabagsak ng gobyernong, ng rehimeng gobyerno, yan po yung mga salita, ay makakamit daw natin ito. Kaya lang po, nung panahon na yon, hindi ako Kristiyano, kaya kasang-ayon nila ako. Pero nung ako po ay maging mananampalataya na, pinakita sa akin ng Panginoon na yung aming isinisigaw sa mga rally, sa mga pakikipaglaban ay hindi mangyayari sa kapanahunan natin. Itong kaparehas-parehas, makatarungan at mapayapang pamahalaan na kung saan nagbibigay ng proteksyon sa mga mahihirap at may malasakit sa mga tao ay mangyayari sa panahon ng milenyo, na kung saan ang namumuno ay ang Panginoong Hesus mismo. Kaya kaawa-awa yung mga hindi nakakaunawa nito. Yung mga tao sa kasalukuyan na pinipilit na baguhin ang gobyerno natin, nagbabago ng konstitusyon, kung ano-ano nangyayari, hindi po ito mangyayari. Kasi ang susunod na bahagi ng mundo na to ay rapture. At tapos ng rapture, yung Great Tribulation, and then saka yung Second Coming, and then the Millennial Kingdom. Ito yung Millennial Kingdom, kung saan ang pamumuno ng Panginoong Hesus ay mayroong katuwiran at katarungan. May pagmamalasakit at may nagbibigay ng proteksyon sa mga taong nangangailangan o mga mahihirap, marginalized society. Yan. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng propesiya sa panahon na sa kinabukasan, kung saan ang paghahari nakatuon sa hinaharap na pagpapanumbalik ng pagtubos ng bansa. Tutubusin ang bansa o ang mga bansa laban sa kahirapan. Well, syempre, doon sa konteksto ng Israel, yung bansa ang tunatalakay dito. Kaya lang, it represents the whole kingdom of Jesus Christ. Kingdom of Jesus Christ. Hindi po ito yung kingdom ni Kibuloy, Ang pinag-aaralan po natin dito ay totoong Jesus Christ. Hindi po yung peking Jesus Christ na sinasabing si Kibuloy. Ayan. Okay. Binanggit ng propeta tungkol sa isang magiging hari na mamumuno sa ilalim ng katwiran. Ang haring ito ay isang figura o imahe na sa unay maaaring tumutukoy kay Haring Hezekiah. Subalit sa malawak na interpretasyon, ito'y naglalarawan sa pamumuno ng Panginoong Jesus na magdadala ng katarungan at katuwiran sa bansa. Magandang gabi, Emerald. Salamat. Napadaan ka sa talakayan natin. Ayan. Si Emerald ay apo ko na yan. Ang kanyang mga magulang ay mga inaanak natin sa kasal. Ang pagbanggit sa mga prinsipe na namumuno sa paghatol ay higit na nagpapatibay sa ideya ng isang makatarungan at pantay na pamahalaan. Ang propesiyang ito ay pagmumulan ng kaaliwan at pag-asa para sa mga tao ng Juda, na tinitiyak sa kanila na sa kabila ng kanilang kasalukuyang mga pakikibaka, may pangako sa hinaharap ng isang matuwid na pinuno na magdadala ng kapayapaan at kaunlaran sa lupain. May nabanggit dito yung mga kasalukuyang pakikibaka. Naalala ko na naman, nung panahon na yon, ang aning isinisigaw ay makibaka. Nalimutan ko na yung mga slogan. Basta makibaka laban sa rehimeng gobyerno at ibagsak yung rehimen, ibagsak yung oligarka at kung ano-ano pa. Pero yun nga,
Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi mangyayari ang ninanais ng mga nakakaliwa. Yung mga walang tsinelas doon sa lugar ni na Ate Alma, hindi po yun mangyayari sa panahon natin ngayon. Mangyayari lang yung ipinaglalabang pagkakapare-parehas sa panahon ng Millennial Kingdom. Kaya lang, pag itong mga taong lumalaban at nagsumisigaw ng parehas na pamahalaan, ay hindi nanampalataya sa Panginoong Hesus, ay hindi nila mararanasan yung katuparan ng kanilang ipinaglalaban. Ayan, sana ay isa sa pinapanalangin ko, makabalik ako dun sa lugar kung saan ay naging kabahagi ako at yung mga tao doon ay mabahagi na ng Ebanghelyo. Kasi walang mga Diyos ang mga taong yun eh. Hindi sila mga nananampalataya. Atheist ang tawag doon sa kanila, kaya nakakaawa ang kanilang kalalagayan. Laban sila ng laban, pero hindi naman matutupad, mangyayari ang kanilang pinaglalaban. At pag natupad na sa Millennial Kingdom, ay hindi naman nila mararanasan kasi hindi naman sila nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ayan. Okay, sa spiritual na antas, ang talatang ito ay nagtuturo din na ang Panginoong Hesus bilang ang pinakahuling katuparan ng ipinangakong hari na maghahari sa katwiran. Sa Bagong Tipan, si Jesus ay madalas na tinutukoy bilang hari ng mga hari o King of Kings at prinsipe ng kapayapaan, Prince of Peace. At ang kanyang buhay at mga katuruan ay nagpapakita ng mga katangian ng katarungan, katuwiran at karunungan na pawang tumutukoy sa mensahe ng talatang ito. Para sa mga Kristiyano, ang talatang ito ay nagsisilbing paalala ng sukdulang pag-asa sa katiyakan na matatagpuan sa pagkatao at gawain ni Hesukristo. Sa buong Lumang Tipan, patuloy na tinatawag ng Diyos ang kaniyang mga tao upang mamuhay sa paraang nagpapakita ng sarili niyang katuwiran at katarungan. Ang dahilan bakit may mga propesiyang ganito ay upang mabasa natin at pag-aralan ang eksaktong sitwasyon ng Israelita at nang ito'y magawa rin natin sa ating mga buhay. Ito'y nagsisilbing modelo o katuruan. Ito'y nangyari sa panahon ng Lumang Tipan, pero ito ay modelo, imahe ng mga bagay na dapat nating gawin sa kasalukuyang panahon upang pag nangyari na ang binabanggit na propesiya ay makakasama tayong lahat. So actually ang tinutukoy ng lahat ng ito ay tayo ay maging born again Christian. Totoong born again Christian. Ayan. Okay, muli po ang simbolismo ng sa talatang ito ay nagpapahayag ng magiging paghahari ng Diyos sa mundo, ang kabutihan at kapamahalaan na kanyang ipapatupad. Ang imahe ng isang hari na namumuno sa katwiran ay nagbubunga ng ideya ng isang malakas at may kakayahang pinuno na namamahala ng may karunungan at balanse. Balance government, no? Walang political system. Sa panahon ngayon, alam natin yung sistema, particularly sa Pilipinas, pag hindi ka kaalyado, pag hindi ka miyembro ng isang political party, tapos sila ang nakaupo, ay hindi ka nila papansinin. Pero dito, walang political system po dito. Wala po ditong Team Sara, walang Team BBM, walang team kung ano-ano pa. Team Jesus Christ ang nandito po. At lahat ng sumusunod kay Jesus Christ ay makakasama at makakaranas ng sitwasyon po na ito. Dalawang team po, isang team Jesus Christ at isang team of the world, yung mga makamundo, at ito naman ay makapanginoong Jesus. Ayan. So, kanino kaya tayo kaanib sa team na iyan? Ayan. Team Matthew 7, 21 to 23 at Team Matthew 25, 23. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat at naandito ka ngayon. Okay, salamat kapatid. Ayan, so, ang naisipahiwatig ng chapter 1, o ng verse 1, pagdating ng panahon na yan, i-establish ang bagong kaharian, kung saan ang mamumuno ay ang Panginoong Hesus, at ang paraan ng pamumuno'y katarungan, parehas
may pagmamalasakit sa mga mahihirap at nangangailangan. Walang mas mayaman, walang mas mahirap, walang mas maganda, walang mas pangit, walang naaapi. Parehas, makatwiran, makatarungan. Ang pinaka-leader ng lahat ay ang Panginoong Hesus mismo. Okay. So, punta po tayo sa verse 2. Sila ay magiging kanlungan sa malakas na hangin at pananggalang sa nagngangalit na bagyo. Ang katulad nila'y batis sa tuyong lupain, parang malaking batong koblihan sa disyerto. Again, CSB, each will be like a shelter from the wind, a refuge from the rain, like flowing streams in a dry land, and the shade of a massive rock in an arid land. In an arid land, tuyo. Tuyong-tuyong lupain. So sila ay mga, itong mga Israelita, itong mga taong mananampalataya, ito'y parang magiging modelo, magiging kanlungan ng mga tao sa kapanahunan na iyan. Okay, tunghayan natin ang tinatalakay dito. Ang mga imahe sa talatang ito'y nagpapakita ng mga simbolo upang ihatid ang pakiramdam ng seguridad at kanlungan. Ang talata ay nagsisimula sa pangako na ang tao ay magiging parang kanlungan sa hangin at kublihan ng unos. Ang imaheng ito ng isang lalaking nagbibigay ng kanlungan laban sa hangin at bagyo ay nagsasalita sa ideya ng proteksyon at kaligtasan sa gitna ng kahirapan. Ang pagbanggit ng mga ilog ng tubig sa isang tuyong lugar o batis sa tuyong lupain at ang anino ng isang malaking bato sa isang pagod na lupain o kublihan sa disyerto ay nagbibigay diin sa konsepto ng kabuhayan at kaluwagan sa panahon ng kahirapan. Merong panahon ng kahirapan pero makikita natin dito na ipinapakita yung provision, yung kaunlaran ng mga tao. Dahil nga ito ay nangyayari sa kapanahonan ng kontrol ng Panginoon. Yan. Pwede ring isipin natin na yung kasalukuyang panahon ay kahirapan, subalit iaahon sa kaayusan ng buhay. Yung shifting from present economy to a new economy or a new economical system wherein naandoon yung kaunlaran. Yan. Isa sa mga pangunahing tema ng talatang ito, yung verse 2, ay ang ideya ng Diyos na nagbibigay ng pinagmumulan ng lakas at kanlungan para sa kaniyang mga tao. Ang paggamit ng natural na imahe tulad ng mga ilog at bato ay nagsisilbing pagbibigay diin sa nagtatagal at hindi nagbabagong kalikasan ng proteksyon ng Diyos. There is stability in the leadership of God, in the strength, in the power, in the provision that God is giving to us. Hindi ibig sabihin, nagpapakita ito, yung stability na tinatawag, nagpapakita ito ng matibay na pundasyon, matibay na pangunguna na kung saan pwede nating panghawakan, pwede nating sandalan at hindi tayo mapapahamak. Talagang naandun yung pag-asa. Ibig sabihin, sa Kanya makakaasa, wala tayong magiging problema kung sa Kanya tayo aasa. At ito'y alam nating lahat at sa mga basic lesson na tinuro sa atin sa Biblia, sa mga Sunday School, kung ikay tunay na Kristiyano, ay makakaasa ka na dadalhin ka doon sa buhay na walang hanggan. Yung kamatayan ng Panginoong Hesus ay nagpapakita na tayong lahat ay mamamatay. Subalit siya'y muling nabuhay, kaya tayo rin ay muling mabubuhay. At doon sa John chapter 14, tayo pinangakuan na pag nasa langit na ang Panginoong Hesus, dadating ang panahon na siya'y babalik at isasama niya tayo sa kung saan naroon siya. At doon sa lugar na yon, sa bahay ng kanyang ama ay maraming mga bahay, maraming mansyon na kung saan ay doon tayo titira. Yan. Okay, so nandun ang assurance. Naandun ang kasiguraduhan na ang mga tunay na nanampalataya sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ay makakasigurado na makakasama sa kaharian ng Diyos. Ayan po. So, sa ating lahat dito mga kapatid na nanonood,
kalimutan na po natin yung ideya ng nawawalang kaligtasan. Aso, always, once save, always save. Yan. OSAS ang tawag nila, no? Once save, always save. Pag naligtas ka na, palagi ka ng ligtas. Hindi po bigay-bawi ang ating Diyos na nagbigay ng kaligtasan sa atin. Kung meron pang sa inyong mga nakakarinig ng katuruan na nawawala ang kaligtasan, hindi po iyon totoo. Napakarami pong basihan sa Biblia. Okay. Ang pagbanggit sa isang tao bilang pinagmulan ng kanlungan sa talatang ito ay binigyang kahulugan sa iba't ibang paraan ng mga scholar ng Biblia. Itinuturing ito ng ilan bilang pagtukoy sa imahe na magdadala ng kapayapaan at proteksyon sa mga tao. Tinitingnan ito ng iba bilang isang pangkalahatang representasyon ng mga tao na nagsisilbing instrumento ng pangangalaga at pakikiramay ng Diyos sa isa't isa. Sa alinmang kaso, ang talata ay naghahatid ng mensahe ng pagkakaisa at suporta sa isa't isa na nagbibigay diin sa kahalagaan ng koneksyon ng tao at empatiya sa mga oras ng problema. Ang ipinapakita dito, tayong mga tao, wala tayong makukuhang proteksyon. Hindi natin makakamit ang kapayapaan talaga dito sa mundo. Ang meron tayo dito sa mundo is temporary peace, temporary goodness of life. Po? Pero ang katagumpayan ng lahat ng ito ay makakamit lang natin doon sa langit, doon sa lugar kung saan direktang kasama natin ang Panginoong Jesus. Bilang karagdagan, ang talatang ito ay nag-iiwan ng refleksyon ng mas malawak na mensahe ng mga tema ng katarungan, awa at banal na intervensyon na tumatagos sa aklat ni Isaiah. So, yung mga tema ng yung refleksyon ng malawak na ng nakatarungan. Again, paulit-ulit natin binabanggit simula pa sa verse 1. Ang pamahalaan na itatayo ng Panginoong Hesus, ang pangunahing karakter nito ay katarungan. Ito yung katarungan na isinisigaw nating lahat sa hustisya, sa korte, katarungan. Pero minsan hindi natutupad dito sa mundo ang katarungan. Pero pagdating doon sa millennial kingdom, nandoon ang katarungan. That is one of the basic characteristic ng kaharian ng Panginoong Diyos. Yan. Sa huli, ang talatang ito ay nag-aalok ng mensahe ng pag-asa at katiyakan sa lahat ng tao na nanampalataya sa Kanya. Nagpapaalala sa kanila ng matatag na presensya at proteksyon ng Diyos sa gitna ng mga unos ng buhay. Ayan, hindi maiiwasan ng mga unos ng buhay, mga kahirapan at mga problema. Pero sabi nga sa devotion natin kaninang umaga, hindi tayo dapat sumuko pag nakakaranas ng mga unos. Sa halip tayo ay magpatuloy at ang biyaya ng Diyos ang mag-iingat sa atin at magkakalob ng lahat ng ating pangangailangan according to His riches and glory. Pilipos chapter 4. Ayan. I think verse 19. Ano? Ang matingkad na imahe at nakakapukaw ng pananalita ay nagsisilbing maghatid ng kaaliwan at seguridad na nag-aanyaya sa mambabasa sa atin na magtiwala sa pangakot pangangalaga at paglalaan ng Diyos. Magtiwala po tayo sa Panginoong Diyos. Yung pangako niya sa Bible, tutupadin niya ito. Sa Diyos lang tayo magtiwala, hindi sa ibang tao. Hindi sa mga Egyptians, hindi sa ibang tao na alam natin na wala namang magagawa. Sa Diyos lamang. Dahil siya hindi nagsisinungaling at kaya niyang tuparin ang kanyang mga pangako. Siya ay sovereign sa lahat ng bagay at sitwasyon. Anumang paraan ng pag-unawa at interpretasyon sa ang talatang ito ay nagpapahayag ng banal na proteksyon o bilang isang panawagan ng pagkakaisa ng tao at nag-aalok ng walang hanggang mensahe ng pag-asa sa halip sa mga tao. So yung ating nararanasang kahirapan, again, mababaliwala ito at ang mararanasan natin sa panahong binabanggit dito ay pawang katiwasayan, isang pamahalaan na may malasakit sa lahat ng tao, walang naiiwan, ang lahat ay pantay-pantay, at wala nang mas matalino o mas matangkad, lahat ay pare-parehas sa harapan ng Diyos. At doon natin mararanasan ang katwiran ng kapayapaan
Sabi nga nila, hindi na magugutom, di okay lang iyon. So, napakasarap ng buhay. So, yun po yung buhay na panimulang tinalakay dito na ihinanda sa atin ng Diyos. Panimula pa lang po iyon. Napakarami pa nating matatalakay at mababasa hanggang sa bagay na yon. Kaya mga kapatid, tayo ay manatili sa Panginoong Hesus. Maglingkod tayo sa Kanya. Yung mga talento na binigay niya sa atin, gamitin natin sa Panginoon para makapagbigay tayo ng kaluguran at ng karangalan sa Kanya. Huwag nating hayaan na matenga ang mga bagay na ibinigay niya sa atin. Kasi napakaganda ng pangako niya, no? Ay somehow, sorry, hindi man natin kayang tumbasan ang ganda ng pangako ng Diyos, kahit pa paano meron tayong magawa. Meron tayong magawa para sa Kanya. Of course, hindi naman para tayo magmalaki na, Lord, may nagawa ako, I deserve to be in heaven. Pero hindi naman ganon. Somehow may magawa tayo, maging kabahagi tayo ng paglilingkod. Kaya nga po tayo sinama-sama sa isang church. So, yung mga, bagamat sina Brother Edgar, sina ay ibang church ang kanyang inaatinan, sina Tita Loida ay sa POMCC, kapartner natin yan dito sa Touching Lives. Sina Ate Glo ay doon sa Yasim, at yan po ay iglesia na dumating ang panahon na nagpastor din po tayo dyan, at bagamat maigsing panahon lang, ayan, si Emerald, kung nandito pa si Emerald, ay doon naman sa simbahan na iniwanan ko rin noon. Ayan, lagi ako nang iiwan ng church, ano pa. Ayan, so kahit nasa ang iglesia tayo, lagi nating iisipin, may pangakong maganda ang Diyos. Pangako na hindi pa totally matutupad sa mundo natin ngayon. Pero ito'y pangako na siguradong natutupad sa dulong panahon. Doon natin tingnan, doon natin panghawakan ang pangako ng Diyos upang tayo'y makapaglingkod sa Kanya. Ang ninanais ng Diyos dito, gawin natin yung nararapat para tayo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Mabigyan natin siya ng karangalan, mapupurihan natin siya, maitaas ang kaniyang pangalan. So, salamat mga kapatid. Hanggang dyan lang po ang ating talakayan sa gabi pong ito. Napahaba yata ang aking discussion, 2 verse yan. Bukas po tayo magtutuloy simula sa verse 3, I think verse 3 and verse 4 ang ating tatalakayin bukas. So, sama-sama po tayo uli bukas. Kapatid, maraming salamat. Magpatuloy lang po kayong sumama sa ating pag-aaral dahil napakaganda ng tinatalakay natin. Kung saan man kayong church, hindi naman po malaking issue yan. Ang mahalaga, natututo lang po tayo ng salita ng Panginoon. Ipasa po natin sa ating mga kaibigan ang mga link ng ating pagtalakay, yung mga video na nandito sa ating Facebook channel o Facebook page. Ipasa po natin at para makapanood din ng ibang tao at matuto. It could be one of the great contribution na pwede nating magawa at maibigay sa mundo ng paglilingkod sa Panginoon. Okay, salamat po. Tayo po'y manalangin sa ating pagwawakas. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat pong muli sa gabing ito. Sa iyong patuloy na pagsama, sa iyong patuloy na paggabay at pangunguna sa amin. Salamat sa mga aralin na tinalakay, ibinigay mo sa amin. At kami po ay natuto, nawa Panginoon ay maunawaan ito totally ng bawat isa. At doon tumingin sa mga provisions na iyong ipagkakaloob. At makaranas man ng kabigatan ng mga kahirapan sa kasalukuyang panahon, ang tingnan pa rin ay ang kagandahan ng iyong mga pangako. Salamat po dakilang Diyos. Pangunahan po at pagpalain ng bawat isa na nakasama namin, maging ang mga makakapanood ng aming recording. Salamat po Ama. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Salamat po muli sa inyong lahat. Brother Edgar, Pastor Nanding, Tita Glo, si Sister Loida, pamilya ni Ate Alma, ni Pastor Claude, Sister Irene, Sister Ana, si Emerald, kung naandyan pa, si Sister Jessa, sa Ate Jessa, dyan, nasa Qatar. Ingat ka lagi dyan kapatid. At, yan. So, salamat. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye po. See you tomorrow.